Samantala, patuloy na napeperwisyo ng water service interruption ang maraming residente sa Metro Manila. Pati po mga negosyo, apektado na rin. At may ulat on the spot si Rida Reyes. Rida? Yes, alam mo Connie, talagang wala pang tulog halos ang mga customer ng Manila Water mula rito sa Mandaluyong dahil nga sila ay pumila ng matagal at mahaba, nag-abang ng buong magdamag doon sa maagang rasyon ng tubig. Ito ay sa gitna pa rin ng nararanasang water service interruption ng Manila Water na nagtatagal na ng 5 araw. Connie, alas 3 ng madaling araw pa lang kanina ay nagdatingan na yung mga fire truck mula sa LGU para magpamahagi ng tubig sa mga apektadong residente. At bukod sa Mandaluyong, apektado rin sa pagkawala ng tubig ang mga lungsod ng Quezon City, San Juan, Pasig, Rizal at Taguig. Nagkakagulo kanina Connie ang mga residente sa bawat pagkakataon na may dumarating na fire truck kasi sa wakas mapupunan na rin ng tubig ang mga balde at palangganan nila na matagal na ilang oras na rin nakapila mula pa kagabi. Pero masama ang loob nila dahil meron man daw inilalabas na schedule itong Manila Water tungkol sa mga water service interruption, hindi naman daw kasi ito nasusunod talaga. Ang isang residente kanina, mangiyak-ngiyak na talaga siya kanina dahil nakatulugan niya ang paghihintay sa rasyon ng tubig dahil sa sobrang puyat niya sa nakalipas na 4 na araw. At dahil dyan, wala siyang choice kundi wag na lang papasukin sa eskwela ang 2 anak niya nang sa gayon ay may makakatulong siya sa paghahanap ng mapagkukunan ng tubig. Samantala, wala pa ring supply ng tubig dyan naman sa barangay Oranbo sa Pasig, kaya ang ilang mga residente ay pinagtsatsaga ang humingi muna ng tubig mula sa kalapit na motorized deep well ng barangay. Apektado rin Connie ang mga negosyo gaya ng laundry shop na pinuntahan natin kanina na naipon na hanggang sa labas ng tindahan yung kanilang mga pending na labahin. Wala naman daw silang magawa kasi wala silang ipanlalabang tubig. Ang presyo naman ng purified water sa isang refilling station na ating pinuntahan kanina ay nagmahal na ng 5 piso. So from 35 pesos, 40 pesos na raw ngayon. Ang rason naman nila kasi hinahango pa raw nila yung kanilang dinedeliver na tubig dun sa malayong lungsod pa na kung saan walang nagaganap na service interruption. So, natingnan natin itong mga nakausap naming mga apektadong residente. Binawi ko na lang sa araw ako natutulog pero sa gabi gising, baliktad na. Kasi wala kaming tubig Kailangan namin talaga mag-stock. Mas importante ang tubig. Kagabi sa sobrang pagod, puyat, kaya nakatulog na ako. Hindi ako. Pagkagising ko, tapos na yung bigayan. Walang laman yung mga balde ko. Paano ang balak niyong gawin po ngayon na walang tubig ngayong araw? Hindi ko alam kung saan kami kukuha ngayon. Katulad pag-iinip ka, imbis na pumapasok ka sa trabaho, hindi ka makapasok. Connie, sa ngayon ay pahinga raw muna sa pagrarasyon ng tubig ang mga fire truck mula sa LGU. Mamayang hapon na lang daw ulit magre-resume ng pagrarasyon ng tubig. Para naman sa mga residenteng nakausap natin, ang mas masaklap kaysa doon sa water service interruption na kanilang nararanasan ay yung hindi man lang nila alam, walang katiyakan kung kailan pa matatapos itong kanilang pagdurusa. Connie. Yun nga Rida, wala bang mga representatives man lang ng Manila Water na nag-explika doon sa mga nangangambang residente, kasi hindi biro 4 na araw, isang araw nga lang talagang malaking pasakit na ano pa kaya itong 4 na araw at hindi pa alam kung hanggang kailan. Connie, sa kasamaang palad kasi, wala man lang daw representative from Manila Water na nagpupunta rito para magpaliwanag sa kanila. And in fact, yun daw mga anunsyo ng Manila Water na pinupost nila sa mga social media pages nila, wala nga daw yung Mandaluyong dun sa listahan na yun So hindi raw nila alam, nakasama pala talaga sila. Na-realize na lang nila na Thursday night, bigla na lang nawalan sila ng tubig. Ang nag-abiso pa raw sa kanila, in fact, ay yung kanilang barangay na mukhang mawawalan tayo ng tubig. So parang sabi nila, nakakasama naman daw ng loob na nagbabayad naman daw sila doon sa Manila Water ng buwan ng fee para sa tubig. Tapos ganito, first time na nangyari, 5 straight days. Tapos hanggang ngayon, wala pang katiyakan kung kailan babalik itong supply ng tubig sa kanila. Connie. I'm just curious kasi Rida, yung nakikita nating video mula kaninang alas 3 ng madaling araw, talagang literal na pila
Manila Balde. Lahat ba yan na siserbisyuhan o may mga pagkakataon o araw ba na talagang nawawalan even yung supply ng bumbero dahil sa dami ng nakapila dyan? Oo, alam mo Connie, yung kasing mga fire truck, yan ay mga volunteers lang naman galing sa LGU. So, ang kapasidad ng isang fire truck nasa 1,500 hanggang 2,000 gallons of water lang. Kaya niyang mapuno, siguro mga hanggang 50 na mga maliliit na timbalang. So, parang you can just imagine yung kagulo kanina dito dahil sa tuwing may papasok na fire truck, nagkakagulo yung mga residente sa isang street lang yan. Tapos pinagkakaguluhan nila kasi mauubusan din yan at mauubusan. So, kailangan bumalik para kumuha ng additional supply. Yun nga lang, yung fire truck na yun, hindi lang naman yung street na yun ang pinagseserbisyuhan dahil kailangan din niyang mag-ikot dun sa iba pang mga kalapit na street at barangay na wala ring supply ng tubig. So talagang marami talagang, komplikado rin talaga. Kanina medyo mainit na rin yung ulo ng mga residente, nag-uunahan kasi pag naunahan sila, paano sila makakaligo? May oras sila ng pasok o ng eskwela. So ito yung kanilang pinapakiusap sa Manila Water. Tulungan naman daw sana sila na mag-deliver ng mas maraming tubig habang meron pang water service interruption. Wala man lang mga abiso mula sa Manila Water kasi normally kapag may mga ganitong problema sa tubig, meron sila mismo na talagang naka-designate na maglibot na mismo galing sa Manila Water. Wala ba silang mga schedule dyan sa area na yan o sa iba pang area kaya, Rida? Well, so far sa Mandaluyong, sa ilang mga barangay na pinuntahan natin, plus sa Pasig, wala raw kumakausap sa kanila. At nakikibalita na lang din sila sa telebisyon at sa radyo kung ano yung mga updated na mga schedules. Kasi Connie, yung mga ipinupost naman daw sa social media ng Manila Water, hindi naman daw nila mapagkatiwalaan kasi pag sinabi raw na until the next day, hindi naman daw nila alam kung hanggang anong oras at kung talaga bang until the next day lang yon. Dahil nung Thursday pa lang daw ang sinabi, 24 hours lang daw, and then tumagal na raw hanggang ngayon, inabot na raw ng Lunes. Connie. Sa tansya mo, Rida, panghuli na lamang na tanong, sa tansya mo doon sa mga pumila dyan, ilan yung mga naserbisyuhan as compared to doon sa talagang sinamang palad na hindi na umabot doon sa supply? Alam mo, kaninang alas 3 ng madaling araw, yung isang street na lang na kung saan tayo kanina nagbantay, nandun sila mula alas 12 pa lang ng hating gabi. Naka-apat na balik yung isang fire truck, if I'm not mistaken. Tapos yung pang-apat na balik niya, nagsabi na yung fire truck na ito na po ang huli naming punta rito kasi kailangan na naming lumipat dun sa kabilang street. So, ang alam ko, sa pagkakaalala ko, Connie, meron pa rin mga residente na bigo at talagang hindi napunan ng tubig yung kanilang mga daladalang balde. So, parang sayang yung effort nila ng paghihintay, yung pagpupuyat nila kagabi dahil hindi pa rin napunan. Ay wala namang magawa yung mga fire truck, wala pa nga rin pahinga yung mga yung mga naghahatid ng tubig. Kaya sabi nila pasensyahan daw, hintayin na lang daw ulit mamayang hapon kung kailan magkakaroon na ulit ng panibagong supply ng tubig. Ayan, panawagan sa pamunuan ho ng Manila Water. Bukas po ang Balitang Hali para sa inyong eksplanasyon dito ho sa mga nagrereklamo mga residente. Maraming salamat, Rida Reyes, sa iyong update sa amin.